Ayan, isang mapagpalang araw po sa bawat isang tagapakinig at tagapanood. Tunay nga napakabuti ng Panginoon dahil sa kabila ng mga sitwasyon ay hindi ito hadlang upang ang bawat isa ay makapakinig o makarinig ng salita ng Panginoon. Tunay nga na may mga pagpapala mula sa Panginoon, gaya na lamang ng iba't ibang uri ng pamamaraan upang maabot ang bawat isa sa atin upang makaparinig ng salita ng Panginoon. May mga avenue tulad nito at mga digital platform upang magamit sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Napapanood man o hindi, ang sabi ng Biblia ay sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word of God season or out of season. Hindi hadlang po sa atin ang anumang uri ng sitwasyon na maging balakid ito para hindi tayo makarinig ng salita ng Panginoon. Bagkus ito ay hamon upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Kaya tayo magpuri sa Panginoon dahil ito ay mga pagkakataon na tayo ay mapapatunayan natin na tayo ay tapat sa kanyang salita at sa ating paniniwala. At bago ang lahat, bago tayo magsimula ay tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga na ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang harapin ang mga problema, suliranin na mayroon sa panahon nito. Dalangin ko, Panginoon, na kami ay linisin mo sa aming mga pagkakasala upang kami ay maging malinis sa iyong harapan. Pangunahan mo kay Panginoon sa pakikinig ng iyong salita at nawa ito'y tumimo sa aming puso't isipan. At yun, Panginoon, nawa wag ang aking kahinaan ang makita bagkus ang iyong kabutihan. Pagkalooban mo nawa ako, Panginoon, ng kaalaman na nagmumula sa iyo at nawa ang mahayag ay ang iyong kadakilaan. Dalangin ko ang iyong Santong Espiritu ang siyang kumilos at lumukob sa bawat isa na makakarinig ng iyong salita. Panginoon, ang sitwasyong ito, ang aming pag-aaral ay gabayan mo. At ganoon, Panginoon, maging matagumpay po ang araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ngayong na ito ay mula sa Proverbs chapter 31 verse 10 to 31. Ang pamagat po ng aking paksa ay Honorable Woman. Ulitin ko po, Honorable Woman. Pag sinabing honorable, ito po ay worthy of praise. Ikararangal. Di po ba? Alam niyo po na ang ating mga magulang ay dapat ikarangal, especially ang ating mga ina. Sa laki ng sakripisyo na ginawa nila sa atin, mula tayo ay dalhin sa kanilang sinapupunan hanggang sa tayo ay alagaan nila hanggang sa tayo ay lumaki. Sa katunayan, kung tayo ay naghahanap ng kapareha ay minsan ay idinidikit din natin yung katangian ng ating mga magulang o ating ina doon sa ating hinahanap na maging kapareho o mapapangasawa. Hinahanap natin yung mga ugali ng ating ina. At gusto kong bigyang pansin, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa isang marangal na babae o honorable woman sa mga naghahanap ng makakapareha o nakahanap ng kapareha o may ipinapanalangin kapareha. Ito ay napakaganda para sa atin. Nawa ay matuto tayo sa aral at saway ng Panginoon. Kung mayroon man tayong kayamanan, ay ito ang isa sa pinakamagandang kayamanan na mahahanap natin at ma-acquire natin. Diba? Kung tayo pipili ng isang babae, choose a woman of virtue. Diba?
choose a woman who will be a priceless wife and a mother. So kung tatanungin niyo ako, ano ba ang katangian ng isang priceless woman o honorable woman? Siyempre, ang isasagot natin ay kung ano ang sabi ng banal na kasulatan. Siyempre, walang hihigit sa aral at saway ng Panginoon. Maganda ang minumungkahi ng Biblia pagdating sa pagpili. Bibigyan tayo ng idea, di po ba? O katangian. Alam niyo po ba kung anong sinasabing katangian ng isang marangal na babae o honorable woman? Unang-una po ay she is a faithful woman. Sa Proverbs chapter 31, verse 11 to 19, makikita nyo dyan yung salitang o idea na she is a faithful woman. Sa verse 11, dito pang pagkasabi sa salin ng Biblia sa English, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Nakakatuwa na isipin na ang pinakamagandang katangian ng isang babae ay mapagkakatiwalaan. Alam niyo, maraming impluwensya ngayon ang nakaka-impluwensya sa atin. Lahat higit sa mga nahihilig sa panonood ng mga teleserye, pelikula, na kung saan ay nagpapakita ng pangit na imahe ng pagtitiwala. Kung kayo nahihilig sa panonood ng mga Korean, minsan dito umiinog ang istorya minsan. So, nagkakaroon tayo ng pangit na imahe pagdating sa mga partnership, sapagkat unang-una ay wala yung pagtitiwala. Diba? Kung hahanap tayo ng kapareha, syempre, iniisip natin ay yung faithful woman. Mayroon tayong kumpiyansa na kahit saan man tayong pumunta, tiwala tayo na ang babaeng ito ay tapat sa atin. At ito ang pinakamagandang katangian ng isang noble character ng isang babae. Diba? She is a faithful to her husband. Bakit po? Ang sabi, yung lalaki, he knows he can trust her. Diba? Her husband has full confidence in her. Mayroong kumpiyansa yung kanyang asawa doon sa kanyang asawang babae. Sapagkat ang taong ito ay mapagkakatiwalaan at tapat. Ano pang mapapansin niyo po sa talatang 12? Sa verse 12, she brings him good, not harm, all the days of her life. Bilang isang tapat na babae, ang kanyang layunin ay gumawa ng mabuti sa kanyang asawa. Imagine nyo, kung kayo po ay mayroong kapartner na ganito, ang iniisip ay ang inyong kabutihan. No? Lubos ang aking pasasalamat sa Panginoon dahil ang ibinigay sa aking kapareha ay laging inaalala ang inyong lingkod. Lagi ang aking kapakanan. Pag may nararamdaman na ang aking kapareha ay iniisip kung ano yung aking ikabubuti. At dalangin ko rin sa Panginoon na yung inyong mahanap o ang inyong kapareha o ang inyong pinapanalangin ay magkaroon ng ganitong katangian. Na ang kanyang layunin ay ang inyong ikabubuti. Dapat ang katangian ng babaeng ito ay ang kanyang buhay ay gumawa ng mabuti para sa kanyang kapareha. Her life goal is to do him good. Diba? So, isa pang magandang katangian, she is faithful in her daily duties. Katangi-tangi sa isang babae na
Siya ay tapat sa kanyang mga duties. Tingnan po natin sa verse 13. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like a merchant ship bringing her food from afar. Alam nyo, dito papasok yung dapat ang babae ay marunong sa mga gawain pambahay. Alam nyo, nakakatuwa na habang bata tayo ay iti-train na natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Alam nyo, pagdating ng panahon, di po ba, magagamit nyo ang ganyang practices. So, alam niya ang kanyang obligasyon. Di ba? She is dependable. At ang katangi-tangi pa, siya po ay hard worker. Kaya naalala ko ang aking ina, talagang napakasipag, no? Hard worker. Alam ko ang mga magulang ninyo, especially ang inyong mga nanay ay napakasipag, hindi matatawaran. Isipin nyo na lang po, di po ba, yung konsepto ng Darna. Yung pala ay hango doon sa istorya ng nani ni Mars Rabilo. Di ba? Yung comic artist. Doon inspired si Darna. Nakita niya kasi na ang kanyang ina kayang gawin ang lahat. Multitasking. She is dependable. She is a hard worker. So, mapapansin po natin yung noble woman o honorable woman is a hard worker. She is faithful in her daily duties. Ano pa ang mapapansin ninyo? Diba? Sa verse 15 hanggang 19, okay, babasahin ko na lang hanggang 15. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portion for her servant girls. Alam nyo, isang katangian ng isang mabuting babae ay inaalala ang kapakanan ng kanyang pamilya. Di po ba? Yun ay hango sa salita ng Panginoon. Inaalala niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Bumabangon siya ng maaga. Di ba? She gets up while it is still dark. She provides food for her family. Maaga nagluluto. Maaga naghahanda ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak. At sa kanya, kasiyahan po ito. Kasiyahan sa kanya ang paglilingkod sa kanyang pamilya. Kaya, dapat ikarangal natin ang ating mga ina. At sa mga maging ina, ito po ay aral sa atin. At sa mga hindi nagkaroon ng ganitong pag-uugali, ito isaway din sa inyo. Gawin po natin itong paalala sa ating buhay. So, a honorable woman is a faithful woman. She is faithful to her husband. She is faithful in her daily duties. She is faithful in managing her time to her family. Now, ano pa ang katangian ng isang honorable woman o isang marangal na babae? Ikalawa, she is a caring woman. Caring. Verse 20 to 25. Ano ang sabi sa verse 20 to 25? She opened her arms to the poor and extend her hands to the needy. So, mapapansin po niyo dito, hindi lang po saklaw ang kanyang pamilya. Sa sobrang kabaitan ng babaeng ganito ay
Kahit po ang mga mahirap ay mayroon siyang concern. He opened her arms to the poor. Di po ba? Kaya, kapansin-pansin sa ating mga magulang, kung especially sa mga nanay, no? Pag mayroong mga bisita, sila yung mga naghahanda ng pagkain. At kung minsan sila din yung nagbibigay sa ating mga kapitbahay. Di ba? O pakibigyan mo si ganito, pakibigyan mo si ganyan. Di ba? Alam niyo, napakaganda ngayon kasi since may COVID, maraming tao ang nangailangan ng tulong. I-reach out natin sila. Tulungan natin sila. Kung nangangailangan silang tulong, ibigay ko ano yung pangangailangan nila. Kung nagugutom, pakanin. Kung nauuhaw, painumin. Isang magandang katangian po ng may bahay ang pagkakaroon ng itong ugali. Diba? She reaches out to the needy, serves them, heals them. Di po ba? So, nakakatuwang isipin po na ang ating mga ina ay napakabuti. Kaya nga, sa mga nananalangin dyan, ay ipanalangin nyo na ang inyong mahanap ay mayroong ganitong pag-uugali. Ipanalangin ninyo. At sa may mga kapareha na, maganda na ito ay pag-aralan ng ating mga kapareha. Di ba? Sapagkat higit itong mas makatutulong upang mabuksan ang kanilang kamalayan. Hindi ito buhat sa iyong sarili, kundi ito ay buhat sa salita ng Panginoon. Kahanga-hanga po ang pagkalikha sa babae. Alam mo bakit? Siya po talaga ay maalaga. Di ba? Bilang katunayan na siya po ay maalaga. Di po ba? Ang sabi sa verse 21, when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supply the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Anong mapapansin yung katotohanan dito? Mapapansin po natin that she prepares for any future difficulty facing her family. Pinaghahanda niya kung ano ang pwede mangyari sa hinaharap para sa kanyang pamilya. Diba? Kaya yung mga magulang natin noon, at ngayon, pansinin nyo, pag mayroong mga kalamidad, no? Gaya lang ng aking buting ina, pag nagkaroon ng blackout, alam nyo, naghahanda agad siya ng gasera. At yung kanyang gasera ay puno lagi ng gas. Nag-i-stock kami ng bigas, okay, ng asin. Alam niya kasi na pagdating ng panahon, kakailanganin ang ganitong mga elemento para hindi na mahihirapan pagdating ng mga kalamidad o mga ganitong sitwasyon. Pinaghahandaan bago pa mangyari ang isang bagay. Diba? Pag may sira ang damit, si nanay ang nagtatahi. Diba? Pag mayroong kailangan sa eskwelahan, minsan si nanay talaga nandyan. Malaki ang ginagampanan ng ating mga ina. Pag tayo ay may sakit, nandyan si nanay para tayo ay alagaan. Naalala ko noon, pag may sakit,
bumibili ng Skyflakes at Royal. Hindi ko alam, pero nakakatuwang isipin na yun yung pampatawag dito, pagbibigay ng kaginhawahan sa ating pakiramdam. Naalala ko yon. At higit sa lahat, pag ako'y may nararamdaman, ang aking ina ay mapanalanginin. At doon ko nararamdaman yung pagkalinga. Ngayon, magkalayo kami ng aking ina, ay naalala ko pag ako ay mayroong problema. Pag tumatawag ako, siya po ay para may paramdam niya ang kanyang pag-aalala. Kinakantahan niya po ako ng isang awitin. Yung still at may magagawa ang Diyos. Kaya, Nay, Happy Mother's Day. Isa pang magandang katangian po ng isang honorable woman ay she cares about her husband's reputation. Di po ba? So, iniingatan niya kung ano ang reputasyon na mayroon ng kanyang asawa. Hindi lang siya ang inaalala niya, kundi yung kanyang kapareha. Yamang binanggit ng banal na kasulatan, di po ba, na ang lalaki at babae ay pinag-isa ng Panginoon. Diba? So, bilang asawang babae, inaalala niya kung ano ang reputasyon ng kanyang asawang lalaki. Kaya masarap kong isipin na yung ating kapartner sa buhay ay inaalala po yung ating kalagayan. Hindi lang sa pisikal na aspeto o pinansyal, bagkus yung emosyonal. Di po ba? Nandyan siya upang magpaalala sa atin. Nandyan siya upang tayo ay arugain kung may sakit. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang ibinigay niya sa akin ay higit pa sa aking hinihingi. Nung ako ay maglingkod bilang isang pastor sa Pahang, sa Pilya Rizal, ay mag-isa lang. Mahirap. Ngayon ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng kabiyag na kung saan ay naging katuwang ko sa aking ministeryo. At hindi lang po yon, inaalagaan niya po ang inyong lingkod. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat din sa kanyang buhay. Di po ba? The best talaga ang Panginoon pag siya ang nagbibigay. Maalaga po. So, ang isang marangal na babae ay isang tapat. Di ba? Faithful woman. Pangalawa, caring woman. Maasikaso. So, ano pa ang katangian ng isang honorable woman? Ikatlo is, she is a wise woman. Siya po ay marunong. Sa verse 26, she speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household. Nakakatuwang isipin, no? Ng ating mga ina, ng ating mga magulang, ay mayroong kaalaman na katangi-tangi. Sila ay nagsasalita ng mayroong karunungan. Well, ang katotohanan po ay sila ay subok na ng panahon. Maliban pa dito, ito po ay pinronounce po ng Biblia. She speaks with wisdom.
Kaya nga po, napakainam po na maging advisor po natin ay yung ating mga ina. So, pasalamat tayo kung ang ating ina ay buhay pa. Diba? Alagaan natin sila. Sapagkat ito ay ganti sa kanilang kabutihan sa atin. Yung kanilang mga aral at yung kanilang mga saway din sa atin ay sadyang kapaki-pakinabang. Diba? Ang sabi yan, ang isang mabuting babae ay siya ring marunong. She is a wise woman. She opened her mouth with wisdom. Ngayon gusto niyo magkaroon ng karunungan? Ito po ang mungkahi ng Biblia. Sa awit 111, verse 10, ang sabi ay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mahalaga po na sa paghahanap natin ng kapareha o mayroong pagkatakot sa Panginoon o makakakilala sa Panginoon. Kung ang ating kapareha po sa oras na ito ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ipanalangin nyo. Ipakilala nyo ang Panginoong Hesus. At pag siya nakakilala sa Panginoon, doon magkakaroon ng pagkatakot. At pag siya nagkaroon ng pagkatakot, doon nagsisimula ang karunungan. Alam po natin, ng taong mayroong Diyos, takot gumawa ng masama. At ang taong mayroong takot sa Panginoon, ay mabuti at maganda ang lumalabas sa kanyang bibig. Nakakalungkot isipin, may mga magulang din na grabe ang kanilang bibig. Ano ang distinction? Bakit ganun ang kanilang pananalita? Unang-una, wala silang pagkatakot sa Panginoon. Paano sila matatakot sa Panginoon? Wala silang ugnayan sa Diyos. Kaya ang mungkahi ng Biblia, diba, magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos. Kaya mahirap makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, kapatid, dapat desire ng heart mo na ang iyong maging partner ay may takot sa Diyos. Kapwa mo mananampalataya ang hanapin mo, kapatid. At kung nakahanap ka, hindi ito mananampalataya, hindi pa huli ang lahat. Ipakilala mo ang Panginoong Hesus. Diba? So, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. Diba? Gusto mo ng wisdom? Eto. Magkaroon ka ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga maganda, no? Habang bata pa, ay iminumulat na natin siya sa salita ng Panginoon. Buong pagmamalaki ko, ang aking pamilya, ang aking anak, si Thea, ay siya ay sanay na. Okay? Nakasama kami nagdi-devotion. In fact, siya po ay nananalangin na rin. Isa-isa kaming nananalangin. At doon ko napatunayan na pag ang isang pamilya ay sama-samang nananalangin, yung pagpapala ng Panginoon na riyan. Nagkakaroon ng pagpapala. At nakikita ko din yung blessing ng Panginoon, yung wisdom. Alam nyo, napakahirap magpalaki ngayon ng anak. Hindi lang po ito usaping pinansyal, kundi emosyonal. Maraming impluwensya ngayon ang nagaganap sa ating mga mahal sa buhay, galing sa ating paligid. Pero kung ang ating mga mahal sa buhay ay aral sa salita ng Panginoon, magkakaroon po yan ng takot. At malaking tulong po ang ating mga ina ng tahanan. Diba? Bakit po? Sila po yung ilaw. Sila po yung ilaw. At pinakamagandang mungkahi ng Biblia ay ang babaeng ito dapat ay mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Pansin niyo po, she opened, sabi dito, she speaks with wisdom
and faithful instruction is on her tongue. Di po ba? Here's a woman who trusts God and instruct her family. Ano yung instruct niya? Yung mga mabubuting asal. Alam niyo, ang pinakamagandang ibahagi sa ating mga anak ay ang salita ng Panginoon. Di po ba? Matuto sila sa aral at saway ng Panginoon. Kaya mahalaga po ng ating mga kapartner sa buhay ay kapwa natin mananampalataya. O sakali man ay maipakilala natin sa Panginoon. Sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Di po ba? Kaya nga binabanggit dito na ang isang marangal na babae is a wise woman. Bakit wise? Because she fears the Lord. She opened her mouth with wisdom. Diba? So mapapansin po natin, no? Kindness flows from the lips of a wise woman. Napakamalahanin po, napakabuti po ng ating mga ina. Pag nalulungkot tayo, nandyan ang kanilang comfort. Bakit? Natatangi yung kanilang pag-uugali pagdating sa pagmamahal sa atin. Imagine nyo, kayo ay nalagaan nila sa kanilang sinapupunan. Kahit ramdam na ramdam ng isang ina yung sakit at pasakit na nangyayari sa kanyang anak. Kaya hanggat maaari, di ba? Alaga niya. Hanggat maaari, ayaw niya na mapariwara ang kanyang anak. Kaya ang ginagawa niya, pinapayuhan niya ang kanyang anak. Gamit ang aral at saway ng Panginoon. No? In her tongue is the law of kindness. Diba? Nakakatuwa. Ano kaya maging response nating mga anak? Yamang ito ay araw ng ating mga ina. Hindi ba tayo magpasalamat sa kanilang mga sakripisyo? Diba? They deserve praise. Diba? Gusto kong maglaan tayo ng panahon pag uwi natin o kung kayo ay kasama ninyo ang inyong mga magulang, i-appreciate po natin ang kanilang pagpapagal. Diba? Kung sila ay malayo sa atin, tawagan po natin sila. Tawagan niyo po sila. At sabihin niyo, thank you, nanay. Tulad ng nabanggit ko, kung kayo ay naghahanap ng kapareha, ito ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Look for a woman who is faithful. Di ba? If you are looking for a woman, look for a caring woman. Di ba? And then, look for a wise woman. May paalala po ang banal na kasulatan pagdating po sa pagpili. No? Ito po ang sabi sa verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Mapanlin lang po ang kagandahan. Diba? Tandaan niyo po ang kagandahan nalipas. Ang makinis na balat kumukulubot, nagkakapekas. Diba? Higit sa lahat ay bigyan pansin natin ang isang babae na may pagkatakot sa Panginoon. Iyon ang pakahanapin natin.
Alam mo bakit? Higit pa po siya sa ruby. Di ba? Ang sabi sa verse 10, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. So, kayo po ang magdidesisyon kung kayo ay makinig sa aral at saway ng Panginoon. Ngayon, dapat lang nabigyan natin ng pagpupugay ang ating mga ina. Sa verse 31, give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate. Papurihan natin, pasalamatan natin ang ating mga ina. Yung ating mga kapartner sa buhay na nakakagawa ng mga itong bagay. Alam ko kayo ang masigit na nakakilala sa inyong mga ina. Kaya dapat ipagmalaki. Regaluhan nyo sila. I-surprise nyo sila. Diba? Ipakita nyo na hindi sayang ang kanilang mga sakripisyo sa inyo. Alam natin na ang mga ina ay natatang sapagkat sila ay biyaya mula sa Panginoon. Kaya, para sa atin, ay sila po ay honorable woman. Diba? Worthy of praise. Karapat dapat sa parangal. Kaya habang nabubuhay sila, habang kasama natin sila, ipakita natin yung ating pagmamahal. Hindi lang sa araw na ito, kundi araw-araw at kung may pagkakataon. Sa sakripisyong ginawa nila sa atin, diba? Sa kabutihan ginawa nila sa atin, ibigay natin ang narapat na pagkilala sa ating mga ina. Muli, salamat sa pagkakataong ito. At hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat.